6 na taon na mula nang bawian ng buhay si tatay. Namatay siya sa atake sa puso. Bukod sa pagiging mabuti niyang ama, isa rin siyang sikat na animal trainer. Kaya niya mag-train ng kahit anong hayop, domestic o exotic animals man. Kaya niyang turuan itong gumulong, kumanta, maglaro ng basketball, mag-skates, at magtaas ng bandila. Maging simpleng gawain gaya ng pagbubuhat ng basket at pagpatay ng switch ng ilaw ay naituturo niya. Talagang may gift si tatay sa pagtuturo sa mga ito. Ito ang dahilan kung bakit mistula kaming zoo sa loob ng bahay sa dami ng alaga niya. Pinakapaborito niya sa mga alaga niya ay ang aso na napulot niya sa may estero. Krypton ang ipinangalan niya dito. Hango sa paborito niyang palabas na Superman. Matalino itong aso. Lahat ng tricks ay itinuro niya dito. Sinali niya ito sa contest sa Marikina kung saan may labanan ng tricks at obstacles. Hinakot lahat ni Krypton ng mga awards dito. Nagbigay daan din ito para lumabas si tatay sa TV at kunin siya at ang mga alaga niya sa mga shows at pelikula. At dahil nga dito, nag-decide si tatay na mag-resign sa kanyang regular na trabaho. Nag-focus siya sa kanyang mga alaga. Nang mamatay si tatay ay di na namin malaman kung ano ang gagawin sa mga alaga niya. Iilan lamang ang may kakayahan sa amin na magpasunod sa mga ito. 3 araw pagkatapos ng libing ni tatay nang marinig kong kumakahol si Krypton sa likuran ng bahay. 10 oras na at nag-aalala ako na baka makaistorbo sa mga nagpapahinga naming mga kapitbahay kaya pinuntahan ko ito. Pagdating ko sa likod bahay ay nadatnan kong nakabukas ang kulungan ng mga alagang hayop ni tatay. Sinuyod ko ng tingin ang bakurang naaaninag lamang sa tulong ng malabong liwanag ng buwan. Pero malabo sa paningin ko kaya kinapa ko ang switch sa may pinto at sinindihan ng ilaw. Nagliwanag ang bakuran at nagulat ako sa nakita ko. Nasa bakuran ng mga alaga ni tatay at nakaikot. All attention kay Krypton na panay ang talon sa gitna. Anong nangyayari? Hindi maawat ang pagtataka ko. Minasdan ko si Krypton. Hindi lang palabas na tumatalon ito. Mayroong hula hoop na nakalutang sa hangin at tumatalon-talon si Krypton para lumusot sa butas na iyon. Kinilabutan ako at napatakbo sa loob ng bahay. Tinawag ko ang nanay at ang aking 2 kuya. "Kung makasigaw ka, parang may sunog," saway sa akin ni nanay. "Ano ba yun?" Ikinuwento ko sa kanila ang nakita ko at nagsisugod kaming lahat sa likod bahay. Binuksan ni Kuya Gani ko ang switch ng ilaw sa patio. Nagtaka ako dahil binuksan ko na ang ilaw kanina. Ngunit sino ang nagpatay? Na magliwanag ang likod bahay ay tumambad ang tahimik na bakuran. Ang mga alaga ni tatay ay nasa kanya-kanyang kulungan at nagpapahinga na. "Oh, nasa na?" sabing pagalit ni Kuya Jun. Guni-guni mo lang yon," sabi ni nanay na parang may tono ang pagkadismaya. Para bang umaasa din ito na magpaparamdam si tatay sa amin. Pero may tono rin ang pag-aalala na baka masyado ako nag-iisip sa pagkawala ni tatay at kung ano-ano na ang aking nakikita. "Matulog ka na, hindi ka pa yata nakakabawi." Tinapik ako ni Kuya Gani sa balikat. Nagsipasukan ulit lahat sa bahay maliban sa akin. Bilang bunso, kahit kakantsaw-kantsaw na ang mga ginagawa ko, pinagpapasensyahan pa rin nila ako. Si tatay lang ang nagagalit sa akin. Gusto kasi ni tatay maging disiplinado ako. Hindi dapat gumawa ng mga bagay na kahiya-hiya o kakantsaw-kantsaw. Di gaya ni Kuya Gani na katatanggal lang sa trabaho matapos mapikon sa kanya ang kanyang boss. Mayabang kasi. At di rin gaya ni Kuya Jun na masyadong mabarkada at mababae kaya natigil sa kolehiyo. Tiningnan ko isa-isa ang mga nakakulong na hayop na naroon sa tabi ng patio. Hindi ako makapaniwala na nakakulong ang mga ito dahil kanina lang ay nakita ko mga ito nakahilera ng pabilog sa may bakuran. Imposible na mamalikmata lang ako. "Tay, niloloko niyo ako ha?" bulong ko. "Alam ko." Napalingon ako kay Krypton. Nakatapay yun sa sahig ng kulungan nito na parang nadarama rin ang kalungkutang nadarama ng aming pamilya. Binuksan ko ang kulungan nito upang makalabas ito.
Kumawag-kawag ang buntot nito sa tuwa. Humalik sa akin. Hinaplos-haplos ko ang pisngi nito. Sad ka din. Itang saglit lang ay kumawala sa akin si Krypton at tumakbo patungo sa bakuran. Krypton! Sinundan ko iyon ng tingin. Huminto iyon sa gitna ng bakuran, sa harap ng isang taong nakatayo roon. Si tatay. Alam ko dahil nararamdaman kong naroon siya kanina pa. Hindi ako namamalik mata. Malabo man ay alam kong nakatingin siya sa akin. At hindi ko maintindihan kung paano nangyari pero parang narinig kong bumulong siya sa akin. Huwag mong pababayaan ang nanay mo, anak. Saka itong mga alaga ko. Ikaw lang ang inaasahan kong gagawa nito. Naulinigan kong sinabi niya. Gusto kong lumapit kay tatay pero para akong napako sa aking kinatatayuan. Asahan niyo yan, tay. Bulong ko na lang. Maya-maya ay biglang umihip ang hangin na parang abong tinangay si tatay. Naglaho na ito sa aking paningin. Ngunit nakintal sa isip ko.